Yan, good morning mga idol. Good morning. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapaluson at Bisaya at Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre mga idol, sana'y muli nyo ako sabahan sa maikling sandali itong ating programa para may makasama ako hanggang sa dulo ng video ito. Bueno, tapos na mga idol ang halalan at kasalukuyan pang binibilang ngayon ng mga boto tungkol sa ating mga kandidato na nasa Senado. Pero marahil lang sa mga mayor-mayor ng bawat lokal, may mga natapos na at naideklara na kung sinong uupo. Gaya dito sa Makati, bagamat may hinihahabol pa yata mga bibilangin, pero sigurado nang uupo ang nanalong mayor dito na si Mayora Nancy Binay. Alam nyo mga idol, bago dumating ang eleksyon, talagang katakot-takot na batikusan ang nangyayari sa bawat grupo ng mga kandidato. Lalo na sa Iglesia ni Cristo, katakot-takot na batikos ang inabot ng aming tagapamahalang pangkalahatan kasama na ang buong miyembro. At hindi matanggap ng ilan kung ano ang idiniklara ng pamamahala sa Iglesia na dapat dadalhin sa kandidatura tungkol sa Senado. 8 lang halos ang dinala ng Iglesia ni Cristo, pero ang dapat dadalhin dyan ay 12. Kaya lang, siguro, binigyan ng pagkakataon yung mga kapatiran sa Iglesia na sila na ang bahalang magdagdag kung sino idadagdag nila sa boto na diniklara ng INC. Pero itong inyong lingkod, mga idol, walang labis, walang kulang ang aking ginawa. Hindi ako nagdagdag, hindi rin ako nagbawas. Kung ano nakasulat at kung anong pinasya, yun ang aking ginawa. Kaya nga mga idol, ngayon, nandito ako ngayon sa aming tanggapan sa Lupong Tagapamayapa dahil on duty ako ngayon. At habang inaantay namin ang aming kliyente at meron kaming hearing ngayon, eto, magkwentuhan muna tayo sandali tungkol sa nakalipas na eleksyon. Alam niyo ba nung kasalukuyang eleksyon kahapon, ang lugar ng Mindanao nagkakabakbakan? O, napanood ko sa ibang social media yung mga pangyayari. At mabuti naman yata dito sa buong Metro Manila, wala namang ganong nangyari. Hindi ko na ikinover mga idol yung nakaraang eleksyon dahil nga baka magkaroon pa ng hindi magandang pangyayari dahil unang-una halos karamihan dito sa amin alam na INC ako. Iniwasan ng inyong lingkod mga idol yung magkaroon tayo ng hindi magandang pangyayari. Dahil siyempre ang bilin nga sa amin ng tagapangasiwa, pagkatapos bumoto, uwi na. Ganun. Kaya nag-vlog man ako kahapon, mga idol, doon lang sa aming bahay. Wala pa akong kalaban. At wala pa akong magiging kaano. Ngayon nga, palibasa, naka-duty yung lingkod. At habang inaantay nga yung aming kliyente, eto, dito tayo muna ngayon. Naka-live tayo sa ating video. Marami mga idol sa bawat lugar ang mga pangyayari na hindi talaga halos patanggap ng ibang partido yung naging pasya ng Iglesia ni Cristo. Oo, pero tanggapin nila hindi yun, wala tayong magagawa. At kami bilang mga kaalib sa Iglesia, hindi namin problema yun kung tanggapin nila at hindi. Basta kami, susunod kami sa tagapamahala. Ayan, paksayin natin ang iba pang topic tungkol sa nakaraang eleksyon. At before na mag-eleksyon, marami tayo napapanood sa iba't ibang content ng social media
na talagang ang pambabati ko sa iglesia, ganun na lang. Ay palibasa nga, ang mga iglesia ni Cristo, sanay na sa ganyan, sa tuwing darating ang eleksyon, hindi na namin yan pinapansin at hindi na pinag-uukulan ng panahon. Dahil sanay na kami sa ganyang mga sistema. Pero may mga estikualistik talagang lumalabas na nabayaran ng iglesia ng mga kandidato, kaya pili lang daw di umano ang ibinoto. At kung sino lang yata daw, hindi natin masasabi kung totoo o hindi. Alam niyo naman yung mga lumalabas na mga pagbibintang at hinala, bawat isang kandidato di umano nagbigay sa pamunuan ng iglesia para sila ang dalahin. At may mga ipinatawag pa di umano sa tanggapan ng iglesia, tulad ng napanood natin, si Bong Revilla pinatawag ng pamamahala, pero wala naman siya sinabi kung anong naging kaganapan nung ipatawag siya. Batat ang lang niya, nagpapasalamat siya sa Iglesia ni Cristo. Ganyan mga idol, ang mga ibang kandidato na nagpapasalamat naman sa mga kinaukulan ng Iglesia tungkol sa ginawang pagdala sa kanila. Ngayon, doon sa mga hindi dinala ng iglesia, nabanggit ko na sa mga una kong video, huwag po kayong maghihinanakit dahil baka malay nyo sa susunod na mga halalan, kayo naman ang kanilang dalhin. Di ba? Tama? Kasi hindi kayo dinala, ayaw ng iglesia sa inyo. Kumbaga talaga siguro ilan lang ang napili na dadalhin. Kaya nga, lumala ang hinala at haka-haka ng iba na yung 8 pinili ng iglesia, tsak daw malaki binigay. Pero paniwala natin hindi yun, wala tayong problema doon. Sila may problema ron, hindi tayo. Di ba, tama? At hindi na iniintindihan ng ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Basta ang atin, susunod tayo. Dahil nabanggit ko na nga, sa ating mga kababayan at sa ating mga followers, sa ating mga viewer, na tayong mga iglesia ni Cristo ay hindi bumuboto sa pangalan ng kung kanino mang kandidato. Dahil ang ating sinusunod sa larangan ng pagboto ay yung nakalagay sa Biblia na mangagkaisa kayo ng pag-iisip sa isang paghatol. O kaya hindi pwede yung pinasya ng pamamahala, iba iboboto mo kasi hindi ka na nakikipag-isa. Oo, hindi ka nakipagkaisa sa isang pag-iisip. Ay sabi naman ng mga iba ng babatikos, may mga babatikos sa inyong lingkod, mga idol. O doon na sa may amin, mga kapitbahay namin binubuli-buli ako ron pero di ko na pinapansin. O, sabi nga sa akin, magkano naman daw ang naging parte namin bilang mga miyembro. Sabi ko, buti pa yata kayo, alam nyo na may partiyan sa iglesia. Kami mismo sa iglesia hindi namin alam yan. At hindi naman talaga totoo yan, sabi ko gano'n. Sabi niya, may mga nagsasabi, pili lang din daw sa inyo sa iglesia ang binibigyan. Sipin mo mga estikulasyon yun, mga idol. Kung halimbawa, ikaw sa iglesia ni Cristo na ay pusong mamon, na madali kang mabuisit sa ganung sistema, magkakagalit kayo nung kausap mo, di ba? Tama? Lalo doon sa amin, marami magbubuli. Kaya lang, siyempre tayo mga idol, sanay na tayo sa ganyan, kaya hindi na nila tayo kayang paandarin. Meron nga akong kapatid na napanood vlogger din Madali siya mainis doon sa mga napapanood niya sa kapwa niya vlogger na mga fake news daw na sinasabi ng mga pagbibintang sa iglesia Kaya nga, nag-comment ako doon sa kanyang comment section. Sabi ko, idol, huwag mo nang pansinin yung mga ganyan. At kung gusto mo talaga at galit ka sa tao yan, kasuhan mo. Kasuhan mo ng unjust vexation. Alam mo kako, pag unjust vexation kinaso mo dyan, pasok yan. Baka mataranta siya kung ikakatuwiran niya pagka ipinatawag na kayo. Pero kako yan, advice ko lang naman sa iyo yan, na sana huwag mo na intindihin yun. Kasi wala naman tayong mapapala dyan. Away lang yan. At ang away, madali lang pasukan. Pero mahirap, labasan.
Kaya nga ako, sa amin, mga buli-buli, wala yan, hindi ko pinapansin yan. Kahapon nga lang eh. Pagkagaling namin sa presinto, pagkatapos namin bumoto eh. Katakot-takot na agad na pambubuli ginawa sa akin ng aking mga kakilala at mga ano eh. Oh, pero sabi nga, pasok dito, labas dito. Ito lang yan. Umitindihin yun. Sabi nga ni Fred Aguilar eh, huwag mong isipin ang todo. Baka ikaw ay maloko. Huwag mong masyadong dibdibin. No? Di ba? Tama? Kung ano man yung mga pamumula. Sabi pa nga niya eh, tawanan mo ang iyong problema. Kung pinoproblema mo yung mga nambabatiko sa INC. Di ba? Tama? Ako, ganyan ginagawa ko. Natawanan ko lang ang problema. Kasi wala naman tayong mapapala dyan eh. Tsaka ang eleksyon, mga idol, tandaan nyo, nabanggit ko na yan. Isang araw lang yan. O kagaya ng kahapon, tapos na, wala na, di ba? O, ang matagal lang yan yung proseso. O, bumibilang ng araw, buwan. Pero, yung talagang halalan, isa lang. Isang araw lang yan. Kahapon nga lang eh, tapos na. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Kaya lang, yung mga, shoutout ka pala doon sa ating mga idol dyan na naging talunan. O, may mga dinala ng Iglesia ni Cristo na hindi naman lumusot. Totoo yan. Kaya hindi naman lahat ng dala ng Iglesia ni Cristo nananalo o lumulusot. Marami rin dinala ng Iglesia ni Cristo na hindi lumusot. Dito lang sa amin eh. May mga dinala ng Iglesia na hindi lumusot eh. Oo. Kaya nga, isa nga sa pambabatikos din sa akin yun. Sabi sa akin, di mo yata binoto yung dala ninyo sa Iglesia eh. Sabi ko, wala akong tinangi. Oo. Ang kagandahan nga ako sa amin, pagka may pasyang pamamahala, hindi ka na mag-iisip kung sino yung iboboto mo. Yan ang nagustuhan ko dito sa iglesia. Hindi na ako problema kung sino yung iboboto ko. O, kasi bakit? Kunin mo lang yung mga number ng kanilang balota. Ilista mo. Pagdating mo sa presinto, bilugan mo lang ng bilugan yung mga number na yun. Number na lang hahanapin mo. Hindi ka na maghahanap ng pangalan. O, di ba? Hindi ka gaya nung ikaw mismo boboto, hindi mo alam sino boboto mo. Sa dami ng mga nakahilerang pangalan doon, iisa-isahin mo yun, mamimili ka. Ang sakit sa ulo. Nung hindi ko pa nagugustuhan yung sistema nga ng iglesia, ganun eh. Namimili ako nung binoboto ko, puta, inaabot ako ng siyam-siyam eh. Siyempre, sa dami nun. Ay, pero ngayon, ang problema, kinuha ko lang yung mga balota nung yung number sa balot ng mga dinala ng iglesia eh. Nilista ko sa kapirasong papel eh. O di pagdating ko doon, bilog na lang ako ng bilog. Ganun kabilis. Wala pa yata akong ilang segundo ron. Hindi pa ako yata inabot ng 20 seconds. Tapos na. Kasi hahanapin mo lang doon yung mga number eh. Bilugan mo lang ng bilugan. O. Pagkatapos doon, yun na. Pero naawa ko mga idol kahapon doon sa anong presinto namin, sa binobotohan namin. Yung mga senior, naku, may mga PWD na senior, mga naka-wheelchair. Dapat yung mga ganong PWD, hindi na dapat yung hindi na dapat ina-accept sa mga eleksyon yun eh. Kaya lang, wala tayong magagawa. May mga matatanda talaga na kahit hindi na kaya, gustong bumoto. Oo, meron pa kami nakasabay kahapon, binubuhat yung wheelchair, akit yung taas. Sipin mo kung halimbawa, kung ilang floor yung pagbubutuhan ng senior na yon. Kawawa yung mga alalay, bari mo bitbitin mo yung wheelchair, nakaupo siya sa wheelchair. Buti may nagsabi, wag na, dito na lang kayo sa baba. Ibababa na lang yung nyo. Sabihin nyo lang kung anong present number kayo. Dapat naman talaga ganun. Dapat may particular talagang pinagbobotohan yung mga ganung PWD. Oo. Kasi, siyempre, kahit na PWD yan, kung gustong bumoto at may karapatan naman bumoto, hindi mo rin mapipigil yun. Di ba, mga idol? Tama? Kaya lang, siyempre, nakakaawa din. Kung nakakaawa yung PWD na nakasakay sa wheelchair, mas nakakaawa yung taga-bitbit ng wheelchair. Di ba, tama? Oo. Kung ako pa pipiliin, taga-bitbit ng wheelchair, nakasakay yung PWD, ako na lang yung PWD para ako binibitbit. O, di ba, mas masarap yung gano'n, binibitbit ka. Kaya lang, ang mabigat to, pagka nagkaroon ng problema, nagkagulo doon sa area, wala lang bibitbit sa'yo. Bahala ka sa buhay mo.
O, di ba? Eh, may mga presinto na nagkagulo sa Mindanao lang Sa labas pa lang nung area, nung presinto na pagbubotohan, nagkabakbakan na doon. Mapapanood mo sa mga social media. Oo. Saka yung mga polis doon na naka-assign, talaga naka-full battle. Oo, hindi pwede yung kagaya ng mga polis dito na pa-forma-forma lang, pa-ano-ano. Doon, hindi pwede pa-forma-forma ka lang doon. At hindi ka naka-full battle. Kasi delikadong lugar Kaya lang yan, hindi talaga may iwasan minsan yan, lalo sa party Mindanao. Alam naman natin ang Mindanao, di ba? Kahit wala nga eleksyon dyan, may gera dyan lalo pa pagdating ng ganyang eleksyon. Yung mga kontrapartido dyan, nagbabanatan talaga yan. May mga nasa kote nga doon, isang ban sila. Nasa kote ng mga PNP. Puro kargado. O hindi na lang kung anong pangyayari. Kumbaga, kinat na yun Kasi hindi naman talaga dapat malaman na yun kung ano man. Bahala ng mga otoridad doon. Kaya, abutin na lang at dito sa buong Metro Manila, wala naman tayo ng balitaan na nagkagulo, Payapa naman din. May mga parteng probinsya lang na delikado talaga, mga critical area. Kaya lang, minsan makikita mo rin na dito sa Metro Manila, meron din mga makukulit na butante, lalo yung mga nawawala ang pangalan sa listahan. Yun, ang mga minsan na hindi mo rin masisisi kung bakit sila magagalit dahil ba't wala nga naman ang pangalan nila. Oo. Kapag meron kaming kapresinto namin, hinahanap yung pangalan, wala Wala siya dun yung sa amin, dalawang side yung namin pinagbobotohan. Tinignan namin sa magkabilang side, wala talaga. Sabi ko, ano nangyari sa bakit? Sabi niya, ewan. Yung mga ganong error, siguro, baka nakaligtaan lang Yung pangalan niya isulat. Sabi nga namin, makipag-ugnay ka na lang doon sa loob. Kasi sine-checklist din nila yung pangalan mo ron, kung nandun yung pangalan mo Oo. Aba, wala dyan. Punta ka rin sa loob, tapos ipacheck mo. Sabi mo yung pangalan mo. Oo. Malalaman naman yun. Pag nandun yung pangalan mo, kahit wala doon sa listahan sa labas, makakaboto ka. Pero pag wala talaga, wala ka magagawa. Ayun, gano'n mga idol. Pero marami namang maraming assistance, maraming tumutulong. Yan ang bibiliban mo. Ngayon lang ako ng eleksyon dito sa lugar namin na talagang maraming nag-a-assist. So, lalo sa mga PWD, sa mga senior, marami mga kinaukulan. Kumbaga, naka-full briefing talaga sila. Kaya maganda naging takbo ng dito sa amin. Yan naman, napagkukwentuhan lang natin habang inaantay nga namin yung aming kliyente na ihihiring ngayong araw na to. Ito, nagkukwentuhan muna tayo. Kapon maaga akong bumoto mga idol kasi mas masarap ang maaga. Nagkaroon kasi ng schedule dito sa amin yung mga senior at mga PWD na 5 to 7. Oo, 5 to 7 ang boto. Pero unlimited naman. Hindi naman sila, kung hindi ka na dumating ng 7, hindi ka na pwedeng bumoto. Kahit anong oras ka dumating, pwede pa rin. Kaya lang, binibigyan lang ng priority yung mga senior at saka PWD na makaboto ng maaga. Dahil nga naman, pagtanghali na at marami ng pila, mahaba na, dalawang klase lang. Makakasagabal yung mga senior doon sa mga nakapila o yung mga senior ang maabala. Kasi kahit mahabang pila, pag may dumating na senior, priority pinapauna agad pinapapasok. Kaya nga binigyan ng sariling oras para wag na makaantala sa mga ibang botante. Kaya lang, syempre, sa totoo lang, marami rin senior, matigas ulo. Oo. Kaya katwero ng iba hindi ako makagising ng maaga bakit pipilitin mo ako sa ganung oras? Di ba? Ganon. Kaya minsan, yung naantala yung mga ibang nakapila na boboto dahil nga doon sa mga nagdadatingang senior. So, siyempre priority, lalo yung mga PWD. So, binibigyan talaga ng pabor na mauna sila. Kasi nga, una senior na, tapos lalo yung mga PWD. Di ba? Yan, mga idol.
salamat naman at maraming mga lokal dito sa Metro Manila na nakaraos na at siguro iba dinideklara na kung sino mga nanalong mayor at saka mga nanalong konsehalis nila. O dito sa amin wala pang proclamation eh. O hindi pa pinoproklama kung sino. Pero meron siguradong mananalo na dahil nakita na sa bilangan mas lamang talaga. O, ano ha mga idol, pasamantala akong papaalam sa inyo. Kung may comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, lagay nyo lang dyan. O hanggang sa muli mga idol, ito inyong lingkod, si Boyet. Paalam! JAP.